Antayin mo lang. Ayan, so thank you Lord. Palapakan nga po muna natin ang Panginoon bago po tayo umupo. Ayan. So sige po, pray muna po tayo. Malaya po tayong manalangin kung paano po kayo mag-pray. Taas ang kamay, Lord. Pwede po mag-pray po tayo. So let's pray. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras po ito. Patuloy po kaming nagpapakumbaba sa iyo bilang isang simbahan o Diyos. Kami po ay nagkakaisa upang nais pong maparangalan ka o God, upang mas lalo po namin maunawaan ang iyong salita. Panginoon, patuloy na maitoon po namin aming puso at isipan sa iyo. Maging ang tibok ng aming mga puso, Lord, yung tibok ng puso mo, O God, patungkol, Panginoon, sa salita mo. At dalangin ko sa mga pangalan ni Jesus na ikaw po ang magturo po sa amin kung paano nga po ito maisa sa buhay, mga banal mong salita. O Diyos ko, kilala ka po namin bilang makapangyarihan namin Diyos. Kaya mong gawin lahat. Ikaw ang may control ng lahat. Ikaw din po ang kayang makapagpabago at makapagpuno ng aming pangangailangan sa buhay. At Lord, dalangin ko na punuin mo ang bawat isa po sa amin ng iyong kabutihan o ng iyong presensya, nga po, banal na presensya. At mapuno po kami. Ang lahat ng aspeto ng aming mga buhay ay mapuno, Panginoon. Ma-feel yung needs ng bawat isa. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, O God. Tunay na pinapakita mo po sa amin araw-araw yung kabutihan na tunay na ikay namatay sa krus para sa amin. Kaya nga po, dahil dito po kami lahat, O God. Salamat. Walang ibang maitaas at maparangalan sa aming mga buhay kundi ikaw lamang po. In Jesus' name. Amen. Salamat, Lord. Sige po, maupo po tayong lahat. Sound check. Yan. So may sound. Narinig po ba ako? Sabi nga sa mga mahilig sa mga nag-online dyan, ay yung audible. Yan. So narinig naman ako ng lahat. Kanina kasi lowat na po yung mic. So una-una po, gusto ko po muna magpasalamat sa Lord. Muli, isang pribilegyo po ang makapag-share ng salita niya dito po at gamitin ng Panginoon. Dahil kung wala ang Diyos, wala po tayong kakayanan or ako po mismo na makapagpakayag ng salita niya. Kaya gusto din ko pong ipagpasalamat ang buhay ng bawat isa po na nandito. Nakapunta po tayong lahat dito, sama-samang mag-aaral po ng salita ng Diyos. At iba't isa rin pong ipagpasalamat po natin kasi po tunay, sabi nga, I believe na-mention yun kanina na tayo'y buhay. Tama ba? Kaninang nag-worship or kaninang umaga ata. Magpasalamat po tayo dahil nandito po tayo. Patuloy po tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon upang lumago pa po tayo sa ating buhay. Lumago pa po tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise God. So before po tayo mag-start, gusto ko muna pong magpatotoo. Yan. Una po, ngayon po kasi ang situation ko po sa kung ano yung ginagawa ko po. Nasa OJT po kasi ako ngayon, on the job training, na nasa Naga po ako sana. I believe, kanina sana alis ko, kaso inasay na mag-bridge. Kasi po bukas maaga, gusto ko rin magpakilala patungkol sa profession na tinatahan ko po ngayon sa pag-aaral. Ako po ay nag-aaral ng civil engineering. Yan. So, malapit nang mag-graduate. Salamat kay Lord. Praise God. The job training na po. At isa pa pong pinapapasalamat ko sa Panginoon kasi talagang napakabuti niya. Even merong mga tawag dito, may mga may humahat lang or pumipigil. Merong mga sometimes napapa-atras tayo sa mga sitwasyon ng buhay po natin. Kasi ako, na-delay po ako. Actually, graduate na ako. Pero ang Lord, sabi nga, constant siya. Hindi ang Lord, kumbaga nagbabago. Tuloy-tuloy pa rin ang Lord. Kung minsan tayo man may mga nade-delay na mga sitwasyon sa buhay, hindi ang Diyos nagbabago po para po tayo lumago.
Okay, tatandaan po natin yan. Hindi ang Diyos, kumbaga, hindi hahayaan ng Diyos na ikay maiwan. Or hindi hahayaan ng Lord na manatili ka na lang doon sa pagkakawalang pag-asa mo ngayon or yung tipong ayaw mo nang magpatuloy pa. At tandaan po natin mga kapatid, anumang sitwasyon ng ating buhay, sabi nga po ng Romans chapter 8 verse 28, ay may purpose po ang Panginoon. Amen po. Kaya yun, balik tayo doon sa sinasabi ko kanina. Gusto ko pong magpatotoo sa kabutihan ng Lord na ginagawa po niya. Kasi po, ngayon po, kami po, ng mga klase ko, 5 po kami nakalisting na nag-on-the-job training sa Naga po. At isa pa pong blessing ng Lord, yung site, which is yung lugar na aming pinag-inspect po, hindi pa po siya gawang bahay, is bahay po pala ng uncle ko. Ang mama po niya is kapatid ng lolo ko. Yan, pamangkin po ako ng uncle ko po yun. At ito pa ang maganda. Meron akong natanggap. Yan. Kasi uncle ko, napaka-bless ko at napakasaya ko po kasi yung mga pagkakataon na ganun, minsan, di ba, lalong-lalo sa mga nagka-college or yung mga nag-college po dito, na minsan mahirap kapag walang-wala ka po or minsan yung wala ka. Di ba? Alam ko, ng bawat isa sa atin may sitwasyon din ng gano'n, lalo na sa family, sa mga kananayan, sa pamilya, sa mga tatay. Minsan na nangyayari yung sitwasyon sa buhay po natin na parang bang wala. Yan. Pero ma-appreciate po natin na sa pagkakataon pong gano'n, gusto ko pong i-testify na, praise God, may mga connection si Lord, may mga rason kung bakit tayo pinupunta doon. At hindi aksidente na yung site or yung in-inspection namin na bahay is sa uncle ko pala, nakita ko. Yan. So, isa pa po na kinagagalang ko sa Panginoon kasi po ako po ay nagbo-boarding house doon. Tunay na napakabuti ng Lord kasi po, siya po ang nag-provide ng lahat ng pangangailangan ko magsimula sa boarding house, sa pang-araw-araw ko pong gastusin. Pinagpapasalamat ko po yan kasi po talaga, noong una, di ko man sinasabi, wala po talaga, wala. Sabi ko, Lord, saan po ako kukuha? Saan po manggagaling yung ganito, ganyan. Pero alam ko po na ang Diyos, siya po ang kinalamang Diyos na nagpo-provide sa aking buhay. Lalong-lalo na po, napatunayan ko po, nung i-challenge kami ni Pastor na mag-first fruit, yun po yung hindi ko po nakalimutan. Alam po yung first fruit, gusto ko lang po ipahapyaw. Yung first fruit po kasi, ito yung bigay mo sa Lord, the best na ino-offer mo sa Lord. Kasi kapag nagbibigay ka, hindi ka naman talaga nawawalan. Tinuturuan tayo ng Lord na kapag tayo nag-first fruit, ipoprovide ng Lord lahat ng pangangailangan mo. Kasi doon pa lang sa pag-first fruit mo, nakita ng Lord yung puso mo na nagbibigay ka talaga. Kaya hindi posible, bagamat di natin nakikita ang Diyos, alam po natin na siya'y nagbibigay gamit ang mga taong connection po natin. At hindi po aksidente na ang church ay nag-engage po sa isang business na kung saan po ang bawat fresh graduate ay nagkakaroon ng simpleng trabaho. Kaya nagpapasalamat po ako sa Lord kasi may mga ganun po ang simbahan upang tayo'y maging blessing po talaga sa iba. At yun po, pinagpapatotoo ko na sa habang nag-OJT ko kasi ito, experience ko ngayon sa kabutihan ng Lord. Kasi dapat saan man tayo mapunta, mapahiwalay man tayo sa church, palaging ang Lord kasama po natin. Isa pa po pinagpapatotoo ko, kapag umuwi ako, kasi nung twice, nitong week, 2 beses po akong umuwi, nagpapasalamat ako sa Lord kasi 2 declaration ko, sabi ko, malapit lang po kasi ang site namin sa highway, tapos yung bus papuntang Bato, parang dire-diretso lang siya. Palagi ako nagde-declare na, Lord, paglabas ko, may bus Paligaspi. Talagang dire-diretso, may Paligaspi talaga yan. Sobrang ina-appreciate ko po ang Lord sa mga ganun na sitwasyon. Bagamat simple siya, pero alam po natin na ang Lord kumikilos kapag tayo'y nanalangin. Amen po ba? Yan. Alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay merong napakabuting ginagawa ang Lord. Amen po. Alam ko po na hindi ang Lord nagkukulang sa bawat isa po sa atin. Amen po. O ito, tanong ko po, sino sa inyo ngayon ang nakatanggap ng blessing? Katulad nung nararanasan ko po. I-believe meron sa atin. Hindi lang, nagsasabi. Pinigitas yung kamay. O sino dito ang si Diyos? O sino dito nakaranas ngayon na nabigyan siya ng pera? O sino? O nakatanggap ako ng pera. Praise God. Salamat sa Lord. Payaman ang payaman. Amen. Yan.
So, sige, tanong, ito tuloy. O, sino dito tuloy? Yung nagugutom. Ay, nagugutom si brother. Nagtaas siya ng kamay. Yan. O, ito pa, isang question. O, ito, simple. O, sino dito ang nabrega ng jowa? Wala. Wala. Sabi ni Rhea, wala. Yan. O, ito, totoo. Tunay na to. Tanong. Sino dito yung nakaka-experience ng krisis sa buhay? Yan. So ito, may si Rhea nagtaas. Yan. Hindi masamang mag-amin po kapag may mga experience po tayo. Minsan, nahihirapan tayo, tinetest tayo, challenge po tayo. Kasi may magandang ginagawa po dyan ang Panginoon. I believe, kung meron nga po tayong Bible, gusto ko pong i-share sa inyo yung past devotions po natin. Kasi nagbabasa din po ng Bible ang simbahan po ito. At isa po sa mga nabasa po namin, yung nasa Roma chapter 5 verse 4. Bakit may mga crisis or bakit may mga pagkakataon na kailangan nating magtiis? Yan. So, sabi sa Romans chapter 5 verse 4, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Yan. Or sa other term, ito po kasi MDB version, yung nabasa ko po sa ASND version, sabi doon, ginamit yung word na pagtitiis. Ang pagtitiis daw ay bunga or nagbubunga ng mabuting pagkatao. So kapag po pala tayo nakaka-experience ng pagtitiis sa buhay, or minsan nakaka-experience nga po tayo ng crisis, para po to sa ikakabuti po natin, para po to sa magkaroon po tayo ng mabuting pagkatao. Yun po yung rason kung bakit po minsan meron po tayong pagtitiis sa buhay. At sabi ko po dito, at ang mabuting pagkatao ay bunga ng pag-asa. So sa pamamagitan po ng pagtitiis, nagkakaroon ng, kumbaga, maganda or mabuting pagkatao. At sa pagkakaroon ng mabuting pagkatao daw po, ay nagbubunga daw po ito ng pag-asa. Amen po, kaya po minsan po baga kapag tayo na-challenge, halimbawa, nakaka-experience tayo ng kahirapan niya sa buhay. Diba? Yung parang nawawalan tayo ng hope. Pero kapag marunong po tayong mag-response doon sa challenge na, ay dapat kailangan pong maging matatag. Tapos napagtagumpayan mo ngayon. Nagdudulot ito ng mabuting pagkatao. Kapag, kumbaga, nilalabanan mo, hindi ka umaatras, talagang hinaharap mo yung pagsubok ng buhay, yung challenge ng life. At sa pamagitan po noon, nagkakaroon daw po ng mabuting pag-asa. Ano po yung mabuting pag-asa ang pinatukoy? Dahil nga nalampasan mo yung takot na harapin mo dapat yung challenge, nagkaroon ka ng pagkakataon na magtagumpay pa sa buhay. Yun yung pag-asa. Okay po? Kaya po mga kapatid, gusto ni Lord na maunawaan po natin ngayon, minsan may mga crisis tayo sa buhay, pero ito po, minsan naapektuhan din yung identity natin. Sabihin nga po natin identity. Yan. Di ba po? O paano po natin ito ma-illustrate or mas maintindihan ng gusto? Di ba po, minsan kapag meron po tayong, sabihin na natin, problema, kahirapan sa buhay, or parang nada-challenge tayo sa isang sitwasyon, minsan yung parang bang wala tayong tiwala sa sarili natin. Yan. Parang ego. Na, ay, hindi ko ito kaya. Yan. May mga question tayo, takot-takot. Okay po? Na para bang tinitingnan natin yung sarili natin, yung identity natin, na para bang wala tayong kakayahan sa lahat ng bagay. Okay po? Sinong nakaka-experience ng ganyan? Na para bang question na yung sarili niya. Kaya ko ba to? Yan. Dito ba ako? Kumbaga, para ba to sa akin? Malalampasan ko kaya to? May mga pagkakataon na questions pong gano'n. Na kung saan po, naapektuhan yung identity natin. Yung kakayahan mo. Yung stature mo sa Lord. Na ikaw'y mananagumpay, ikaw ay pinagpala na lahat ng pangailangan mo ipoprovide ng Lord. Nawawala yung gano'n na vision kasi natatabunan ng di ko to kaya. So gusto ni Lord na maging malinaw po yun sa atin. Na para bang po ganito, isang araw lang po sa buhay mo, na para bang negative yung, may mga kasabihan nga po tayo, kuha ka na din, bikolon ko muna po, o naman na din alduwa di ay, parang kadimalas, parang ngamit na sana.
Manoy, pagkagigisong ko pa sa nalang, riba ko na ni mama, arag-aragahan. Minsan may mga pagkakataon po na, yun nga, yung sinasabing gano'n ng tao, flesh, or sinasabi ng tao kung saan minsan akala niya, ang buong araw niya, wala ng pag-asa, para bang puros na lang. Kumbaga, ang buhay niya, ronggal, nagpulpasa na or nagsimula sa araw na, kumbaga, masama or sabihin na natin ang pangit. Tapos, yun na ba yung magiging rason na sa isang araw lang yun na may mga nangyayaring masama, yun na ba yung magiging dahilan o yun na ba yung magiging rason para po mawala yung identity natin sa Lord? Minsan kaya ganyan baga na pag may nangyayaring bad sa buhay nila, parang wala na. Doon na. Katulad din po niya nung case or sa case ko po na akala ko po noon nung wala na yung tatay ko, yung father ko, wala na. Pero dahil nga sa meron akong Lord na pinapanghawakan at pinapanampalatayaan, bagamat kahit wala yung mahalaga sa buhay ko, kasi mahalaga sa buhay ko ang father ko, kahit wala na si Papa, nagpatuloy pa rin ako. O parang ganun na case po baga. Nawawala or huwag nating tanggalin yung identity natin sa Lord. Na para bang yung magiging rason para mapahiwalay yung relasyon natin sa Lord dahil doon sa crisis. Dapat po huwag ganun. Kasi po mga kapatid, mas matindi ang kayang gawin sa mga taong nagpapatuloy bagamat meron silang pagtitiis sa buhay o meron silang paghihirap sa buhay. Okay po? Kasi may tinuturo ang Lord. Sabi nga pa, ulit-ulit na sinasabi, para mas lalo ka pong maging malapit sa Lord at tumawag sa Kanya. Okay po? At meron pa, kaya may paghihirap or pagtitiis kasi para po mas maging matatag ka. Okay po? Example pa, mga kapatid, minsan nawawala yung identity natin. Na para bang ganito, halimbawa sa grupo, mga mayayaman mo ngayang kaklase or mga barkada, imagine, example lang. Tapos ikaw, so para bang tama lang ang budget mo. Tapos, so yung mga kasama mo, yung mga barkada mo, sabi na rin kaklase mo, mga mayayaman. Doon nga tayo sa Jollibee. Pero ikaw, ako sanay ka sa tamang pangpamasahe lang. Di ba may mga tendency kapag may galok sa mga barkada mo sa Jollibee, may sabi ka, ay, pass muna ako kulang ako. Minsan, para bang, Dana, di na ka nakaiba sa Kowa. Parang, imagine natin yung pagkakaiba na para bang kapag sa isang sitwasyon, akala natin yung isang bagay nga po, di natin kaya, o para bang yung ganun, parang wala tayong kakayanan na yumaman ngaya, wala tayong kakayanan na malampasan yung isang bagay. Para bang na-question natin yung identity natin at nakahadlangan po yung kumbaga kaya nating gawin pa. Yan, na alam natin na sa stature natin sa Panginoon, tayo po'y mayaman, tayo po'y pinagpala, tayo po'y may kaya, tayo po yung tipong tao na kapag nasa atin ang Lord, alam natin sa sarili natin na tinanggap natin si Jesus Christ. Tandaan po natin, tayo po'y bago na. Wala na ang dating tayo. Huwag po natin sabihin na kapag po tayo kapag tinanggap na po natin si Jesus Christ, hindi na natin kaya o hindi na natin alam kung paano magkasala. Hindi po ganun mga kapatid. Pag tinanggap natin si Jesus Christ, alam pa rin natin kung paano gumawa ng kasalanan. Pero ang tanong, mga kapatid, or dapat ito yung kailangan natin malaman, kapag tinanggap natin si Jesus Christ, paano ba tayo mag-respond doon sa kasalanan? Bagamat alam natin kung paano magkasala, magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan? Na tinanggap na nga po natin si Jesus. Kasi po kapag tinanggap natin si Jesus, hindi naman para bang mawawala na yung sin na hindi na natin alam ang kasalanan. Na-identify pa po natin siya. Pero ang tanong, kapag tinanggap mo si Jesus, magpapatuloy ka pa ba sa kasalanan na maaaring nakaka-apekto sa identity po natin, mga kapatid? Kaya gusto ni Lord na malaman po natin o malaman natin ngayon kung ano yung halaga po ng stature natin sa Lord, yung identity po natin kahit merong crisis sa buhay. Okay po, mga kapatid. Gusto ni Lord na ipaalam po sa atin yun. Amen po ba? Praise God. Parang ilan-ilan lang po ang nag-argument. Okay, so gusto ko pong i-reveal po sa atin ng Lord to na kung paano pong
si Apostle Paul noon, siya ay mamuusik ng simbahan. Alam ko yung lahat dito nakakaalam na po ng kwento ni Apostle Paul. Dati po siyang namuusik ng mga mananampalataya, ng mga nag-share ng Word of God. Tapos, binago po siya ng Lord. Di ba po, nagpakita sa kanya sa daan, sa dinadaanan ni Pablo, si Lord, at na talagang nakakasilaw at nabulag si Pablo. At naranasan niya po yun kasi tinawag na siya ng Lord. May pagkatawag si Apostle Paul kay Lord na kung saan, nung dati siya ay mamamatay ng mga mananampalataya, ngayon, siya po ay tagapag-share na ng salita ng Panginoon. Na halos po, buong New Testament, siya po ang nagsulat. Amen po. O doon natin makikita yung identity. Sabihin nga po natin, identity. Dating mamamatay tao, ginawa ng Diyos na tagapagpahayag ng salita niya. Imagine po natin. Kaya po, kung para po mas maging malinaw po sa atin to, buksan natin ang ating Bible sa Galatia. Sige po, Galatia chapter 1. Ito po yung patungkol kay Pablo. Yan. Sa verse 11 po tayo. Start tayo sa verse 11, brother. Galatia chapter 1, verse 11. Yan. O, sabi po dyan, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinapangaral ko ay hindi katha ng tao. Sabi ni Pablo. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, yung sinishare niya daw pong word. At hindi rin itinuro sa akin ng sino mang tao. Sino daw po yung nagturo? Si Jesus or si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. So ang tinuturo ni Pablo ay hindi kumbaga pat sarili na niyang karunungan na sinasabi ng niya, ganito, ganyan, magbago kayo. Lahat ng sinasabi niya is galing daw kay Jesus sa Panginoong Jesus. Sige po, diretso tayo, brother. At sabi po dito, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon. Paano daw po si Apostle Paul namuhay? Bilang kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Yan, relihiyon ng mga Hudyo. Ano yung ginagawa nito? Sabi dito, walang awa kong inuusig ang iglesia ng Diyos at sinisikap na ito'y wasakin. Tingnan nyo po, inuusig. Pag sinabing inuusig sa English, pinapersecute. Kumbaga, pag nakita kang nag-share ng Word of God, pagbabawalan ka, pigparatatsyaran ka. Yan. Ganyan po yung pag-uusig. At ano pa daw po? Tingnan nyo po yung word na sinisikap. Pag sinisikap, gagawin niya talaga lahat para daw po mawasak ang iglesia ng Diyos. Ganyan katindi si Pablo noon. Mamamatay, halos sabi nga niya, sa gawa, pinapatay niya ang mga makita man lang niyang nag-share ng patungkol kay Jesus. Talagang ganun yung pamumuhay noon ni Pablo. Pero, sige, brother, diretso tayo. Sa reliyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang maraming kasing edad ko at ako'y lubhang masugid sa kaugalian ng aming mga ninuno. Yan. Kumbaga, kung sa mga leader, so mga leader niya, nang iisog sa maral, mas maisog pa ka to si Pablo. Mas matindi pa iyan. Yan, na mag-usig sa mga mananampalataya. Pag mabuyag sa lagad ni Pablo, tapos ikaw anak mo, gulgulan ko ikaw. Pag nabayad ikaw nag-share sa Word of God, arugahan ka rin si Pablo magdulaan sa mga taong mananampalataya. Sige pa bro, idiretso natin. Ano kaya magandang ginagawa naman? Ama natin? Sige, sabi dito, ngunit dahil sa kagandaang loob ng Diyos, sabihin niyo po kagandaang loob, pinili niya ako, sabi ni Pablo, pinili niya ako bago pa ako ipinanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Amen, naglingkod si Pablo. Sige, diretso pa bro. Nang minabuti niyang ihayag sa akin ang kanyang anak upang may pangaral ko siya sa mga hintil. Sino yung tinutukoy ditong anak? Malaking A, si Jesus. Hindi ako sumangguni sa sino mang tao. Praise God. So makikita natin na dating mamamatay tao, nang uusig ng tao, kumbaga ng mga mananampalataya, winawasak ang mga mananampalataya ng Lord. Ngayon, isa na siya sa mga doon sa mga pinapatay niya noon na siya ay naghahayag na ng salita ng Diyos. Amen po. Tingnan po natin yung identity.
Akala ba natin na ang tao wala ng pag-asa? Sabi nga, habang nabubuhay, may pag-asa po. Bagamat matindi ang nagawa nating pagkukulang sa Lord, matindi ang kasalanan natin na binibit-bit, dinadala, pero po ang identity po natin kapag po tayo'y nag-surrender sa Lord, mababago po yung pananaw po natin. Na para bang isusurrender mo sa lahat ng Lord, ipapagkatiwala mo sa lahat ng Lord. Amen po? Kasi hindi na ang nabubuhay yung sarili natin, kundi si Lord na. Alam niyo po, sa mundo po ito, isa po ako sa mga patotoo, na kapag wala po talaga ang Lord, hindi mo kasama ang Lord, hindi mo sinasama ang Lord, walang katuturan ng buhay. Totoo po yan. Siguro kung wala ako sa Lord, lalakero ko, di man, babaero. Yan. Pamilya po na mo, is yan ni Mami. At mga babaero. Di man, di ko lang isip ni Mami. Ay, isip ni Mami. Okay po, amo po, totoo. Siguro, marunong din po akong kung kimuto na pong kabubuan sa buhay, para bang walang direksyon ng life, kung di ko po talaga natagpuan ng Lord. Kaya nung isurrender ko po yung life ko sa Panginoon, nakita ko po yung totoong identity ko. Na ako po pala ay hindi lang basta nilikha niya. Hindi lang pala ako basta nabuhay dito sa mundo. Hindi lang ako yung John Victor, Biliones. Meron pa pala. Meron pala akong hindi ko alam sa sarili ko. Pero nung tinanggap ko si Jesus, nalaman ko at gusto ko po yung i-share sa inyo. Kasi napakahalaga po mga kapatid na ang identity mo sa Panginoon dapat marunong mo or marunong ka pong kumbaga tumayo dito. Tayuan mo to. Kasi kapag may crisis, minsan nakakapektuhan na yung pagkatao natin sa Lord. Na para bang di na natin kaya, wala na. Amen po. Katulad ng binanggit ko po kanina, yung isang araw mo na para bang pinaka-worst araw sa buhay mo, wag po dapat yun yung magiging rason para po hindi ka na magpatuloy sa buhay, wag mo nang bigyan yung buhay mo ng purpose, o yung para bang wala ka nang gagawin para mag-glorify si Lord sa buhay mo. Hindi ka po kumbaga yung tipong wala nang pag-asa. Nandito ka ngayon kasi gusto ni Lord na bigyan ka po ng magandang buhay. Okay po, amen po ba? Gusto ni Lord na bigyan po tayo ng magandang buhay. Katulad ni Apostle Paul, di po nawala ng Lord ang pag-asa sa taong mamamatay, tao. Binago niya po, pinakita niya kung ano yung calling niya. Kaya, kumbaga, tayo po, kung nag-question po tayo sa sarili po natin, it's time to you po na i-identify mo na hindi ka po yan. Hindi ka po yung taong walang pag-asa, yung taong hindi mo na kayang gawin ng lahat. Gusto ni Lord na maunawaan mo ngayon. Binibigyan ka ng Lord ng lakas ng loob. Binibigyan ka po ngayon ng Lord ng faith. Binibigyan ka po ng Lord ngayon ng kakayahan. Binibigyan ka po ngayon ng Lord ng love, ng passion para po gawin yung isang bagay na pinapagawa sa'yo ng Lord. At huwag mo po yung titigilan. Huwag ka pong magpapahadlang. Huwag mo pong hahayaan na mawala na lang yung desire ng puso mo. At yung desire na yun is yung maparangalan ng Lord. Huwag po dapat yung mawala. Okay po mga kapatid? O una-una, gusto ko pong ipakita sa inyo, ano ba tayo sa harap ng Lord? Sino ba tayo? Buksan natin ang Bible natin sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Yan. Amen po. So ano nga po ba ang sinasabi ng Lord patungkol sa atin? Ano ba yung identity natin? Ano ba tayo mga kapatid? So sabi po dito, ay 1 Peter pala. Sorry, 1 Peter. Chapter 2, verse 9. Yan. Same bro. 1 Peter chapter 2, verse 9. Sige po, kung may mga Bible po kayo, buksan po ninyo ang inyong mga Bible. 2, verse 9. Same chapter lang nasa 1 Peter. Yan.
O sabi po dyan, ngunit kayo ay isang lahing pinili. O una, lahing pinili. Tayo daw po ay lahing pinili or chinos ni Lord. Mga maharlikang pari. Yan. Mamaya ipapaliwanag ko po yan sa inyo. Isang bansang hinirang. I-underline nyo na po yan ha. I-highlight nyo na yan. Bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng kaangahangang ginawa niya. Yan po tayo. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. So, sa madaling sabi, gusto ni Lord na ipaunawa po sa iyo na ikay pinili niya, tinawag niya para sa ikararaman po niya. Para po sa kaligtasan na kung paano nararanasan at naunawaan mo ngayon ang patungkol sa Panginoon. Dapat po yun din yung naipapahayag natin sa iba. Yun din po yung nakikita po natin. Para ba tayong ilaw? Sabi nga po doon, siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Para po tayong ilaw talaga. Kasi, hindi kayang gapiin ng dilim ang liwanag o ang ilaw. Amen po ba? Kapag may dilim, pag may liwanag na, nawawala yung dilim. Di ba po? Tama, mali. Tama. Na kung saan po, liwanag po tayo. Ibig sabihin, magiging pagpapala po tayo sa iba. Okay po? So sabi dito, ngunit kayo ay isang lahing pinili. Yan, pag sinabing lahing pinili, tayo po'y pinili ng Diyos upang maging kanyang bayan, hindi dahil sa ating sariling kabutihan, kundi dahil sa kanyang biyaya or masaganang biyaya. Okay po? Hindi dahil sa mabuti po tayo, hindi dahil sa marami po tayong nagawa, hindi dahil sa nabubuhay ako na, kumbaga, hindi ko hinahayaan na gumawa ng mabuti sa kapwa. Kung ano yung meron ako, talagang naibibigay ko. Hindi po dahil doon. Kaya po tayo pinili. Pinili po tayo dahil ang Panginoong Jesus ay namatay para sa atin. Tandaan po natin yan ha. Kasi po ang faith, mga kapatid, hindi nasisave ang isang tao sa pamagitan ng mabubuting gawa, kundi sa pananampalataya. Kasi ano yung rason ng pagkamatay ni Jesus Christ? Kung mabubuting gawa lamang natin ang dapat tingnan ni Lord. Yung rason nun, kailangan natin siyang tanggapin sa buhay po natin upang makita sa atin ang Panginoong Jesus. At yun yung magiging reason, at yun yung magiging way, sabi nga ng salita ng Diyos, si Jesus Christ ang daan ng katotohanan. Jesus is the only way, the truth, and life. Na para po magkaroon po tayo ng magandang relasyon muli sa Diyos. Amen po. Kaya hindi dahil sa mabubuting gawa. Kaya minsan sinasabi po baga ng iba, katulad nga po ng isang kaklase ko, kasi po doon, sabi ko nga po kanina, bagaman wala or malayo-layo ako sa church, this mga nakaraang araw, hindi ko po talaga nakakalimutan din yung mag-share talaga ng words sa ibang lugar. Kung saan man ako talaga na maparoon, buhay ko na po talaga yun. Nung nag-share ako sa kanila, yung isa sa mga sagot ng isang kasamaan ko doon, kaklase ko, sabi niya, tinanong ko po kasi siya, paano mo masasabing safe ka? Sabi niya, dahil gumagawa ako ng mabuti. No, that's wrong po. It's not about the good works. Dahil po yan sa pananampalataya. Kapag kilala mo si Lord, meron kang faith sa Lord, yun po doon ka nasa-safe. At doon po nakikita po natin, dahil sa magandang biyaya ng Diyos, kaya po tayo isa sa mga piniling lahi niya. Sabi nga po kaninang umaga, yung kaligtasan na para sa atin, kasi mga hintil po tayo. Pag sinabi pong hintil, gusto ko pong i-explain ko po ito sa inyo, ang hintil at ang Hudyo magkaiba. Yan, pag sinabing Hudyo, ito yung piniling bayan ng Lord. Hudyo means piniling bayan ng Lord. Or Gentiles, ay hindi, Jews. Na kung saan po, ito yung Israel. Ito yung pinili ng Lord na bayan. Sila po lang talaga yung may karapatan na maligtas. Pero dahil sa magandang biyaya ng Diyos, kahit hindi ka Israelita, ikay Pilipino, Nigerian, ano pa po, Amerikano, Hapon, tayo po yung mga hintil na tinatawag or Gentiles. Basta hindi Israel, hintil po yan.
tayo po yung walang karapatan po sanang maligtas. Pero para bang ang Lord, napakatindi at napakabuti. Kahit po, hindi po tayo mga Hudyo, sinakop po tayo ng Lord para po tayo maligtas at magkaroon uli ng pag-asa. Wala na po talaga tayong karapatan na kumbaga maligtas. Dahil hindi lamang nga po tayo. Kaya sabi nga po kanina, kung para bang kabit sa nakita, para bang nasakop sa nakita kong grasya dahil nga ni sa mga Hudyo na sila po is mapataas kay Lord or nagdigibong kasalanan kay Lord dahil kadto na kuha po kata, nakol po kata, kita po safe, kita po ang karapatan na mabuhay or maligtas. Gusto po ni Lord na maunawaan po natunguhan na anang buhay or ang buhay po natin, huwag po natin hahayaan na mamuhay na lang sa kasalanan. Kasi nga po, kumbaga, tuwasa na kata, buhay ka kabit sa nakata, kumbaga, para bang sinalo na lang tayo ng magandang grace ng Lord. Na para bang wala tayong karapatang maligtas, pero niligtas pa rin tayo. Dahil nga po sa magandang biyaya ng Diyos, dahil sa malawak ng grasya ng Lord. Amen po, yan. Laging pinili po tayo ng Lord. Ano pa po? Maharlikang pari. Pag sinabi pong maharlikang pari, sabi po dito sa pamagitan ni Jesus, may tuwirang or meron po tayong tawag ito, malaya po tayo makakalapit sa Lord. Hindi sa kailangan ng tao bilang tagapamagitan upang makalapit sa Kanya. So yun po yung gusto ko ipaunawa sa atin ng Lord na meron po tayong karapatang lumapit sa Diyos. Kasi nga po tayo makasalanan, wala tayong karapatan na lumapit sa Lord. Pero po ngayon na tinanggap na po natin si Jesus Christ, alam na natin yung identity natin, may karapatan na po tayong lumapit sa Lord. Tanggalin po natin yung mindset na katakol ko ngayong kasalanan, wala ako karapatan magyan sa simbahan, masusubsuban ngayon ako. Wala ako karapatan mag-pray ka, makasalanan ako. Tanggalin na po natin yon. Nung tinanggap na natin ang Panginoong Yesus, meron na po tayong karapatan na lumapit sa Panginoon. Okay po, sa Diyos. Ano pa po? Isang bansang hinirang. Sabi po dito, ang patungkol po sa isang bansang hinirang, ito po yung tayo'y namumuhay ng hiwalay sa kasalanan at ayon na sa kalooban ng Diyos. Yan. Hiwalay na po tayo sa paggawa ng kasalanan. Bagamat sabi ko nga po kanina, nawala yung identity natin, kumbaga, hindi na tayo mamumuhay sa kasalanan. Alam pa rin natin na kung paano magkasala. Aware pa rin tayo dyan. Pero wag po natin hayaan na magpatokso po tayo doon sa kasalanan. Alam na po natin kung paano po tayo iiwas doon. Okay po? Yun po. Tayo po yung mga bayan o mga bansang hinirang na po ng Lord. Yan. At ito po naman, next. Ano yung last, brother? Pinili upang okay, nabagayan bro. Yan, yung last po doon, bayang pag-aari ng Diyos. Yan. Upang maipahayag si Kristo sa buhay ng iba or sa iba. O ang kahulugan po naman doon, huwag tayong mamuhay ng hiwalay. Sabi dito, tayo ay kabilang sa Diyos. Tayo ay Kanyang minamahal at inaalagaan. Dapat kailangan nating malaman na ang identity po natin, tayo po'y mahal ng Diyos. Tayo po'y inaalagaan ng Diyos. Huwag po natin isipin or sabihin na pabaya ang Lord sa atin. Okay po? Amen po ba? Yun po yung identity po natin. Kaya kung ikaw po minsan nakaka-experience ka ng para bang walang hope or wala ka ng pag-asa sa buhay, tandaan mo lang po yun. Lahing pinili ka ng Lord, mahal kang pari, ibig sabihin po, meron po tayong karapatang lumapit sa Lord. Ano po isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. At ano po yung rason nun? Sabi po dito, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. O ito po yung rason. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Upang po maipahayag natin si Jesus sa buhay or sa iba. Ang kahangahangang ginagawa ng Lord sa buhay natin. Since alam na natin yung identity natin,
alam na natin kung paano po tayo mabuhay ng tama. Hindi ayon po sa kagustuhan po lang natin, hindi ayon sa takbo ng mundo lang, hindi ayon sa uso lang, kundi po ang buhay po natin ay lumalakad sa kalooban na ng Diyos. Amen po. Na tayo po'y pinili ng Diyos, may karapatan na tayong lumapit sa Kanya. Sa panahon na meron po tayong pagsubok, tayo po ay malayang lumapit na nga po sa Panginoon. Amen po. At kung man tayo minsan namumuhay or para bang tinutokso, meron na po tayong, alam na po natin yung dapat po natin pamuhayan. Dapat namumuhay na po tayo sa kalooban ng Diyos. Dahil nga po tayo, tawag dito, bansang banal or sinasabing holy. At ano pa po, tayo po ay bayang pag-aari ng Diyos. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Okay po, tayo na po ay alipin na kung saan po, nasa pamumuhay na po tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Okay po, so yun yung identity po natin. Next, ano pa po? Gusto ko pong ipaalam pa po sa inyo yung patungkol sa identity po natin sa Roma chapter... Saan yun, Lord? Roma chapter 8. Yan. Sige brother, buksan po natin. Roma chapter 8, verse 15 to 17. Ano po ba yung dapat po natin malaman patungkol sa identity po natin? Yan. So sabi po dito, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Okay? Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu, notice, at ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Verse 16, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu. Amen po. Na tayo'y mga anak ng Diyos. O mga anak na po tayo ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, bagamat may crisis at pagtitiis po tayo, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Amen po. O yun na po yung isa sa mga conclusion na po natin. Na kung saan po, mga kapatid, gustong ipaalam sa iyo ng Lord na ikaw po ay anak na niya. Ikaw po ay anak niya, hindi anak na niya, anak niya talaga. Amen po. Minsan nakakalimot lang tayo na, ay tayo pala ang tagapagmana ng anumang nasa mundo. Minsan nakakalimot lang po tayo niyan. Minsan kapag meron po tayong pagkakataon na walang-wala po tayo, nakakalimot tayo sa tatay natin, sa daddy natin, na may-ari ng mundo. Nakakalimot tayo niyan, mga kapatid. Akala po natin walang nangyayari pag nagde-declare po tayo ng, Lord, pag-abot ko, pagluwas ko sa subdivision, at ko na bas maligaspi. Pagluwas mo talaga, ko na. Tapos, diri mo easy. Una mo, nagkukulang ka sa pang-OJT mo. Yun pala may magagamit para ma-provide yun. Imagine mo, kapag nanalangin po tayo sa Diyos nating may-ari ng mundo, bibigyan at bibigyan ka po sa ayaw at sa gusto mo. Amen po. Kapag nanalangin ka, akala po kasi natin, kapag nagpipray tayo, walang nangyayari. God is working. Sabi nga nung nagpatotoo kanina, even we don't see God, He is working. Nagwo-work po ang Lord. Amen po ba? Gumagalaw ang Lord, kumikilos ang Lord. Kahit minsan para bang feel mo, di nag-answer yung prayer mo. Pray ka lang ng pray. Ang Lord tumutugon sa dalangin mo. Hindi ang Lord, kumbaga, nagbibigo ng isang pangako. Ang Lord po, gusto po niya, kapag po ang anak niya humingi, mga kapatid, ibibigay po ito ng Lord. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo, sabi nga po sa Jeremiah, I believe chapter 59. Kasi meron po doon na nakasaad, na I believe Isaiah, na meron daw pong mga pagkakataon na nakakahadlangan din yung mga prayers po natin sa pamagitan daw po ng kasalanan. Kaya wag po nating hayaan na tayo po yung nakakakumit ng sin, dahil po yung sin nakakahadlang po sa ating mga panalangin. Kaya ngayon po, ang identity po natin is tagapagmana
ng kayamanan ng Diyos. Amen po ba? Lahat ng pangangailangan natin, itutugon niya ng Lord. Kaya wag po tayong mabahala. Negosyo, ibibigay sa iyo ng Lord. Mapagkakakitaan upang makatulong sa ministry, ipoprovide yan ng Lord. Pangailangan mo patungkol sa school, ipoprovide ng Lord. Pangailangan sa iyong pamilya, ipoprovide yan ng Lord, mga kapatid. Amen po ba? Kung pinatunayan ng Lord sa buhay ko, paano pa kaya sa inyo? Na same lang naman tayo ng pinapanampalatayanan. O sino bang pinapanampalatayanan nyo? Ang Panginoong Hesus ba? O kung sino pa? Panginoong Hesus, alam ko ang Panginoong Hesus. Amen po ba? Totoo ba na ang Panginoong Hesus ang pinapanampalatayanan nyo? Amen. So, kung ang Panginoong Hesus, kung ang Panginoong Hesus nag-provide sa akin, sa inyo pa kaya? Same lang po tayo, mga kapatid. Hindi ang Lord nagbabaliwala po sa anak niya. O para mas mapatunayan, pundasyonan pa po natin ito ng salita ng Diyos. Brother, buksan mo nga sa Galatia chapter 2, I believe, 4, verse 7. Yan. Ano ba yung identity po natin bilang anak niya? Galatia chapter 4, verse 7. Tingnan niyo po ito para mas maging malinaw pa sa atin. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak niya. Amen? Anak na po tayo. Hindi na po tayo anak sa labas, ampun lang. Anak na po tayo ng Lord. At hindi na mga alipin. Buo na po katang pigtagaman daw isa na. Buo na po katang pig para panipisilan po sa nataalipin po. Baga, inaalipin, pinagmamandag. Hindi na po tayo ganon. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana na niya. Amen. Napakabuti ng Lord. Naniniwala po ba kayo na tagapagmana tayo? Pag sinabi ng tagapagmana, lahat ng meron ng Diyos, ibibigay ngayon sa iyo. Kaya niyong ibigay. Pag sinabing tagapagmana, kung ano yung meron si Lord, meron ka din. O para bang sa tatay, pag nawala na ang tatay, ano man yung iniwanan ng tatay, huwag lang utang ha. Ano man yung iniwanan ng tatay, negosyo, ari-arian, mapapabilang na po yun sa anak kapag namatay na po yung tatay. Maski ang nanay kapag namatay na po, di ba? Pag wala na, sino ang tagapagmana? Ang anak. Ganun din po, or ganun din po tayo mga kapatid. Amen po. Pag ang anak, halimbawa anak ka ni, ganito, halimbawa ako, anak ako ni Marife, may karapatan ako na humingi kay mama. O testingan ko raw mag-anak or mag-ayat basta-basta sa ibang nanay or humingi sa ibang nanay. Di ba hindi ako basta-basta bibigyan? Kasi di ako kilala. Baka sabihin sa nako, sino ka? Sa tagapato, sisimani ka. Buo ko mani kang igin. Yan ang advantage ng anak. Ano man ang hingin natin sa nanay natin, ibibigay natin kasi anak tayo nila. Anak tayo niya. Anak ako ni mama. Yun yung identity ko. Kaya kung humingi man ako ng pang-tuition, humingi man ako ng ganito, ganyan, pero wala muna. Pero kung meron, ibibigay niya yan. Di ba may mga pagkakataon nga kasi anak ka ng nanay or ng parents mo, ginagawa nila lahat para mapunuan ng yung pangailangan mo. Baga, pagpapagatas, pagpapaaral, lahat. Kasi anak ka nila. O tingnan niyo po, since anak tayo ng Diyos, lahat ng meron sa Diyos, sa atin. Ipamamana yun sa'yo ng Lord. Di huwag mong sabihin kapatid na wala ka, wala tayo. Bagamat minsan silence tayo, pag tinatanong ng meron ka na. Ako minsan ganyan ako pag iniingan na ni Pastor pagpabutuan. Praise God. O diba mga kapatid? Pero tandaan po natin, ang Lord, buhay. Di po siya patay. Para lang, kumbaga, sabihin natin na ang Lord, di naman pala nag-provide. No. Bagamat ulitin ko po, bagamat hindi natin nakikita ang Lord, buhay po siya, nag-provide po siya. Kasi kung pinutunan niya sa akin, sabihin ko po sa inyo, baka dadating po din kayo sa sitwasyon na ganito, mag-OJT kayo. Kasi ito ang experience ko ngayon. Walang-wala po talaga. Di ko ngayon nasasabi sa kanila. Nagsisik po talaga ako sa Lord. Biglang may taong nagbigay. Imagine. Alam niyo po, hindi na yun tao lang. Si Lord na nag-work na.
word na talaga si Lord. Kaya sabihin ko po muli, kung nabubuhay kang wala ang Diyos sa buhay, mga kapatid, magpasiyasat ka sa Lord. Sabihin ko po sa iyo, mag-fail at mag-fail ka sa life. Kasi kung wala ang Diyos, ako kung wala ang Diyos sa buhay, kung walang peace, siguro barlanggo ko. Parang di ko alam kung saan ako paparoon or anong direction ko sa buhay. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin, ang identity po natin is tayo po yung mga anak ng Lord. At huwag din po natin kakalimutan yung nasa 1 Peter. Ito parang, kumbaga, tandaan lang po natin. Dalawang verse lang. Yung 1 Peter chapter 2 verse 9 at yung tawag nito yung Roma chapter 8, yan, verse 15 to 17. Doon na po makikita na po natin yung identity po natin kanina. Tayo po'y anak ng Lord, tayo po'y inirang na lahi ng Lord, mahal ni kang pari, bansang banal, tayo po ay bayang pag-aari ng Lord para po maging pagpapala sa iba. Tandaan po natin yan, ha? Kaya pag may crisis na or may crisis na kinakaharap ka, alam mo na yung status mo, alam mo na yung stature mo sa Lord. Ako ay anak ng Diyos. Hindi ko kailangang matakot sa crisis. Hindi ko kailangang matakot sa pagtitiis kasi alam ko may gagawin ng Lord sa buhay ko. Alam kong may mabuting mangyayari sa akin. Alam kong lalago ako, yayaman ako, alam kong magtatagumpay ako, alam kong makakatapos ako, alam ko na ako po ay pinagpala ng Diyos dahil ako'y anak niya. That is our identity. Okay po, wag po natin yung kakalimutan, kapatid. Maganda naman po tayo, bata pa po tayo, nasa middle age na po tayo, same po tayo, lahat po tayo anak ng Lord. Malaya po tayong makahingi sa Lord, malaya po tayong makalapit sa Lord, dahil po tayo po, alam na po natin yung identity natin. Amen po, wag na po natin yung kakalimutan. Kaya huwag mong sasabihin sa sarili mo, okay po na wala kang kwenta, wala kang kakayanan sa buhay. No. You are blessed, more than blessed, than you expect. Akala mo, ina-expect mo yung blessing sa'yo ng Lord, yung magkaroon ka lang ng OJT. No, papayamanin ka ng Lord bilang engineer. Parang ganun ba mga kapatid? Ano ba yung mga pangarap natin sa buhay, papayamanin at papanagawin po tayo dyan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po tayong lahat at doon po tayo nagtatapos. Praise God. Salamat ang Lord. Palampakan nga po natin ang Panginoon. Ayan po. So let's pray. Patuloy po tayong manalangin.